Magandang araw sa inyo. Kanina ay naipakita sa pamamagitan ng video ang kagamitang dapat ihanda. Salamat sa inyong pagtugon. Bago tayo magsimula ng ating aralin ngayon, ano nga ba ang inaasahan ninyong matutunan sa leksyong ito? Ating alamin na kapag susuri ng mga pasyang ginawa batay sa araw-araw na paghusga ng konsensya. Mula sa layuning ito, ano ang isang salita sa inyong palagay na magiging paksa ng ating leksyon ngayon? Tama, ito ay ang konsensya. Hindi na ito bagong salita para sa inyo, hindi ba? Kung babalikan, napag-aralan niyo na nga ito noong kayo ay grade 7 pa lamang. Gayon din, nabanggit sa ating mga module o nung nakaraang pag-aaral na pinakaangat sa lahat ng nilikha ng Diyos ang tao, sapagkat tayo ay likas na may kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At ito ay malaking bagay tungkol sa ating pag-aaral ngayon, ang konsensya. Sa pagkakataong ito, ay maaari mo nang ihanda ang iyong kagamitang nabanggit kanina. Ang panulat, ang sagutang papel, ang calm booklet na dati nang naibigay sa inyo, at ang mahalaga sa lahat ay ang inyong sarili. Mayroon tayong sitwasyong susuriin ngayon na dapat ninyong intindihin dahil ito ay may kinalaman sa ating magiging leksyon sa araw na ito. Nalalapit na ang markahang pagsusulit sa paaralan nila John nang kausapin siya ng kanyang ama. Ayon kay Mang Jun, bibilihin niya ang pinakabagong modelo ng cellphone para sa kanyang anak, sa kondisyong makakakuha siya ng mataas na marka sa lahat ng asignatura. Magandang motibasyon ito para kay John, kaya't naghanda at nag-aral siya ng mabuti. Nang dumating ang araw na pinakahihintay, napansin ni John na wala sa kanyang pinag-aralan ang tanong sa mga pagsusulit. Kahit kinakabahan, ay sinimulan niyang sagutin ang mga tanong. Dahil hindi sigurado, makailang beses siyang tumingin sa papel ng kanyang katabi, lalo na't kapag hindi nakatingin ang kanyang guro. Naisip niyang itong markahan lamang siya mangungopya at hindi na daw niya uulitin pa. Bukod dito, ayaw niyang mawala ang pagkakataon na mapasaya ang kanyang ama at magkaroon ng bagong cellphone. Kung ikaw nasa kalagayan ni John, ano ang gagawin mo? Para masagutan ang gawaing ito, susundin natin ang format na ipapakita sa atin sa susunod na slide. So sa unang column, ilalagay ang bagay na inyong gagawin kung kayo ay nasa kalagayan ni John. Sa pangalawang column naman, ano ang inyong naging basehan sa inyong kilos o sa inyong pagtugon sa sitwasyon. Unawaan ba? Maaari nyo na itong sagutin. Mahusay. Magkakaiba man ang inyong mga kasagutan, kitang-kita naman na ginamit ninyo ang inyong mga konsensya. Sa pagkakataong ito ay palalimin na natin ang ating aralin. Mayroon tayong 3 paksa at ang 3 paksa ay pag-aaralan sa 3 magkakaibang estilo. Ang una, ano ang konsensya na ating pag-aaralan sa pamamagitan ng tula? Pangalawa, mga uri ng kamangmangan na pag-aaralan natin sa pamamagitan ng maikling kwento. At ang pangatlo ay ang 4 na yugto ng konsensya na pag-aaralan natin sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga konsepto or concept mapping. So, simulan na natin ang unang paksa. Ano ang konsensya na uunawain natin sa pamamagitan ng isang tula na binuo ng inyong lingkod? Ano ang konsensya? Batid nating lahat na walang taong perpekto. Nakagagawa ng kasalanan at nagkakamali rin tayo. Kaya naman pinagkalooban tayo ng Diyos ng konsensya upang tumulong at gumabay sa ating pagpapasya. Pinaniniwalaan mo ba noong ikay bata pa lamang na ang konsensya ay tila isang anghel na iyong kabulungan o itinuturing mo itong tinig ng Diyos sa kalangitan? Halina't alamin nang tayo'y maliwanagan. Ano nga ba ang konsensya ayon sa mga eksperto?
Unahin na natin ang pakahulugan ni Felicidad Lipio. Ayon sa kanya, ito ay praktikal na paghuhusga ng isipan, nagpapasyang gawin ang mabuti at ang masama ay iwasan. Alamin naman natin mula kay Clark ang kahulugan na ibinigay niya rito. Ang konsensya ay munting tinig sa loob na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa sitwasyong kinakaharap niya. Ang ating konsensya ay waring bumubulong sa tabang bahagi ng ating sarili na kailangan at nararapat itong gawin sapagkat ito'y mabuti. O kaya naman ito'y masama at hindi nararapat gawin. Naghahayag mula sa mataas na kapangyarihan na ito ay dapat sundin. Hindi man nagbibigay ng katiyakan kung ang pipiliin ng tao ay parating mabuti. Timbangin ang tama at maling katwiran sa iyong sarili. Laging tandaan na malinaw sa atin na sinasabi ng ating konsensya, gawin mo ang mabuti at iwasan ang masama. Naway naunawaan ninyo ang kahulugan ng konsensya sa pamamagitan ng tulang aking inihanda para sa inyo. Para sa susunod na gawain, sagutan ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang naramdaman mo sa binasang tula? Ay masaya ka ba o kaya naman naliwanagan o hindi naging masaya o hindi ka naliwanagan? Maraming salamat at kayo ay nasiyahan at naliwanagan sa kahulugan ng konsensya sa pamamagitan ng tulang ito. Pangalawa, ano ang pangunahing tungkulin ng konsensya? Lagi itong nababanggit, hindi ba? Saan siya mas nabigyan ng emphasis? Tama, sa bandang huli. Anong sinabi sa bandang huling bahagi ng tula? Gawin ang mabuti at iwasan ang masama, magaling. Dahil ito ang tunay na layunin ng ating konsensya. Sa pangatlo, ipaliwanag ang iyong pagkaunawa sa kahulugan ng konsensya. Sa pagkakataong ito, ay isa-isahin kong babasahin ang inyong kasagutan na sinulat sa inyong sagutang papel. Ngunit pagkatapos na ito ng ating aralin. Ako ay nasasabik na basahin ang inyong mga kasagutan. Matapos nating mapag-aralan ang kahulugan ng konsensya, atin naman pag-aralan ang ikalawang paksa, ang mga uri ng kamangmangan. Ano nga bang ibig sabihin ng salitang kamangmangan? Walang kaalaman, kulang ang kaalaman, tama. So ito ay kakulangan ng kaalaman sa isang bagay. Ano nga ba ang kaugnayan nito sa konsensya? Ating itong pag-aralan sa pamamagitan ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay may kinalaman sa unang uri ng kamangmangan na nadaraig. Ang maikling kwento ay pinamagatang Maparaan si Mila. Napansin ni Mila na tila balisa ang nakababatang kapatid na si Ted. Ayos ka lang ba, Ted? Tanong niya. Masakit ang tiyan ko, ate. Malungkot na tugon ni Ted. Wala sa kanilang tahanan sa panahong iyon ang kanilang mga magulang at hapon na nga makababalik. Nalilito na si Mila sa mga gamot dahil hindi niya alam kung alin ang ibibigay niya sa kapatid. Kaya naman, may naisip siyang paraan. Alam ko na, tatawagan ko sila nanay. Sambit nito sa kanyang sarili. Masaya ang magkapatid dahil tumalab ang kamot makalipas ang isang oras. Buti na lamang ate, naisip mong tawagan si nanay at tatay. Ang masayang sambit ni Ted na mukhang magaling na sa kanyang sakit. Ang maikling kwentong ito ay may kinalaman sa kamangmangan na madaraig o invincible ignorance. Ito ay madaraig kung mayroong pamamaraan na magagawa ang isang tao upang malagpasan ito. At ang pagkakaroon ng kaalaman dito ay magagawa sa pamamagitan ng pagsisikap o pag-aaral.
Paano nasolusyonan ni Mila ang pagkalito sa paghahanap ng gamot para kay Ted? Tinawagan niya ang kanyang magulang nang malaman kung ano nga ba ang gagawin niya sa pagkakataong iyon. Ang galing! So, ang ikalawang kwento naman ay patungkol sa kamangmangan na di madaraig at ito ay pinamagatang hindi inakala. Halina't basahin muli natin ang pangalawang maikling kwento. Bago pumasok si Ana sa isang convenience store, ay nakita niya ang isang kaawa-awang binatilyo na namamalimos. Nakaramdam siya ng matinding awa kaya binigyan niya ito ng pera. Nang siya ay namimili na sa loob ng convenience store, ay naisipan niyang bilhan ng biskwit ang binatilyong namamalimos dahil mukhang gutom na nga ito. Paglabas niya ay agad niya hinanap ang binatilyong namamalimos. Laking gulat niya nang makita niya na ang binatilyo na akala niya'y gutom na gutom ay bumibili ng sigarilyo gamit ang perang ibinigay niya. Ang halimbawang ito ay kamangmangan na di madaraig o ang invincible ignorance. Ang kamangmangan ay hindi madaraig kung walang pamamaraan na magagawa ang isang tao upang ito ay malagpasan. Basta tatandaan natin, sa kamangmangan na madaraig, mayroong paraan na magagawa ang tao upang maiwasan ang maling kilos, tulad ng ginawa ni Mila sa kwento. Sa halip na bigyan ng maling gamot si Ted, ay tumawag siya sa kanyang mga magulang upang mabigyan ng tamang gamot ang kanyang nakababatang kapatid. Sa kabilang dako, ang kamangmangan na di madaraig ay kung walang pamamaraan upang malagpasan ito, tulad ng nangyari kay Ana. Naawa siya kaya binigyan niya ng pera ang binatilyo na namamalimos. Ngunit hindi niya alam at hindi rin ginusto na ibibili lamang niya ito ng sigarilyo. Sa ganitong pagkakataon ay wala siyang pananagutan kahit pera niya ang ginamit na pambili ng sigarilyo, sapagkat hindi naman niya niloob na gumawa ng maling kilos ang pulubi. Kung kayo ang tatanungin, mayroon ba kayo naging karanasan o nakita sa iba na halimbawa ng kamangmangan na madaraig o kamangmangan na di madaraig? Ito ang sasagutin nyo sa susunod na gawain. Ang detalye ay napapaloob sa inyong calm booklet na sasagutin ninyo mamaya. Dumako na tayo sa panghuli nating aralin. Ang ating paksa ay ang 4 na yugto ng konsensya. Ano nga ba ang 4 na yugto ng konsensya? Ang unang yugto ng konsensya ay alamin at naisin ang mabuti. Sa yugtong ito ay dapat gamitin ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos upang makilala ang mabuti at totoo. Natutukoy niyo ba kung ano ang mabuti at totoo? Mahusay kung ganon, sapagkat ito ang isang katangian kung bakit tayo ay pinakaangat sa lahat ng nilikha ng Diyos. Sa pangalawang yugto naman ay ang pagkilatis sa partikular na kabutihan ng sitwasyon. Kung kanina alam mo at nais mo ang mabuti ngayon naman, gamit ang kaalaman sa mga prinsipyong moralidad, kilatisin mo kung ano ang mas makakabuti sa isang partikular na sitwasyon. Ano naman pangatlo? Pangatlo ay ang paghatol para sa mabuting pasya at kilos. So kung kanina sa una, alam mo at nais mo ang mabuti, pangalawa, kinilatis mo ang mabuti para sa sitwasyon na yon, at sa pangatlo, kailangan ng paghatol para sa mabuting pasya at kilos. Sa yugtong ito, kailangan pakinggan ang sinasabi ng konsensya. Ang ika-4 na yugto ng konsensya ay ang pagsusuri ng sarili o pagninilay. Sa sandaling ito, pinabalikan natin ang ginawang paghatol. Pinagninilayan natin ang mga paghatol upang matuto mula sa ating mga karanasan.
Sa ating pagninilay mapapatunayan kung tama ang naging paghatol ng ating konsensya. So balikan nga natin muli, ano yung apat na yugto? Ang unang yugto, alamin at naisin ang mabuti. Ang ikalawang yugto, ang pagkilati sa partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. Ang ikatlong yugto, paghatol para sa mabuting pasya at kilos. At ang ikaapat na yugto ay ang pagsusuri sa sarili o ang pagninilay. Para sa karagdagang paalala, tapusin ang inyong mga gawain na napapaloob sa Calm Booklet.